Totoo ba ang pamahiin ng asin tsaka yung ihip ng hangin? And then I went to her. She's going down on the stage. And then nag-ihip ako sa kanya. We are still humans. We drink the same air, we breathe the same water, and we should be equal because we are created by God Almighty. And in His image, we are all equal. Napansin mo ba yung answer ni Kirk Popiolek sa we breathe the same water? Di ba sana we drink the same water tapos we breathe the same air. Pero ang nasabi niya, we drink the same air. Nagkabaliktad. So, meron kayang koneksyon sa pamahiin sa pagsaboy ng asin tsaka yung pag-ihip ng hangin? So now, etong asin-asin kasi na to, matagal na yan pamahiin. Matagal na siyang pamahiin sa pageantry. And ako, ilang beses ko na na-experience yan na nasabuyan ako ng asin. Ginagawa nila yan dahil tinataboy nila yung luck mo, yung swerte mo. Kumbaga parang if they think that you'll win or ikaw yung magsashine that night, aalisin nila yan, sasabuyan ka nila ng asin. And I think that's totally okay kung yan yung paniniwala mo. But at least do it in a very discreet way, yung walang makakakita or walang makakabuking. And na-offend talaga ako doon and I was really hurt because as far as I can remember, Nagkaroon kasi ng konting drama sa backstage ng Miss Gay Mandirigma 2023. At ang punot dulo nito ay tungkol sa pamahiin ng asin. Tapos yung pag-flying kiss o yung pag-ihip ng hangin. Tapos yung tapik-tapik. Kaya kapag nanonood ka ng pageant at kapag kakilala mo yung mga contestants, iwasan mong tumapik, iwasan mong mag-flying kiss, iwasan mong magdala ng asin. Kasi syempre, dito lumalakas yung paniniwala tungkol sa pamahiin na tungkol sa parang ganito. Kaya medyo nagkaroon ng konting misunderstanding siguro dahil sa pagsasabuyan ng asin, ayan. At dahil dyan, nagkandaletse-letse na ang friendships ng ilang contestants dyan. So yan yung pinaka-summary ng all the dramas doon sa pageant na Miss Gay Mandirigma 2023. Pero hindi lang naman sa contest na yon nagkakaroon talaga ng pamahiin, no? Lahat ng contest, kapag sumasali ka ng patimpalak, sports contest, may mga ganyan talaga. Hindi mo maiaalis ang ganitong klaseng pwedeng ritual o kaya ginagawa nila bago sila sumabak sa isang paligsahan. Disclaimer. Ibe-base natin yung commentaries about sa pamahiin tungkol sa asin, sa pag-ihip ng hangin, at sa pagtapik. And alam naman natin na marami ang hindi naniniwala sa superstition, pero hindi mo talaga maiaalis ang mga kwento ng mga matatanda at yung mga ritual ng mga tao nasa far-flung areas. Alam nyo, kung magsasaboy kasi kayo ng asin, make sure na hindi mahahalata ng mga nasa paligid nyo. Especially kapag nasa competition ka, nasa palaruan ka, basta may mga competition. Para hindi niya ma-feel na na-insulto siya. So parang ganito lang, no, yung example. Magwiwisik-wisik ka lang, yung ganon, na walang nakakahalata sa'yo. Tapos hindi naman necessary na ang daming asin yung isasaboy mo, no? Kahit konti lang. Tapos ang hawak ko ngayon ay itong rock salt na nabili namin sa Zambales. Kung naalala ko, parang 75 pesos yung half sack. Basta ang dami nang nabili namin mismo doon sa paggawaan ng asin doon sa Zambales. And kung gusto nyo naman ng pinasosyal na asin, ito yung Himalayan pink salt. Mas maalat ito kumpara dito, no? I'm not sure kung ganun din yung panlasa nyo, pero para sa akin mas maalat ito. And syempre, kung pinasosyal, pwede mong i-open to and ayan, gaganon-ganon ka lang ng konti, then ganon na hindi pinapahalata sa kakumpetensya mo sa isang contest such as beauty pageants. Mayroon tayong story time.
alam nyo, nung nasa jeep ako, hindi ko to makakalimutan. So merong, sa pinakagilid ng jeep, merong isang babae na hawak-hawak niya or kakarga niya yung anak niya. And merong isa na estudyante, if I'm not mistaken, basta nakabag siya. Tapos, nung pagbaba ng babaeng may anak ng jeep, sabi niya sa harapan niya, "Puwera usog." Tapos, nagulat itong babae na to, tinapik niya yung babae na may anak. Kasi, syempre, nagulat siya, no? Tapos, tinanong siya ng katabi ng babaeng estudyante, "Ba't ganun ang sinabi sa'yo na puwera usog?" Yun nga nagulat ako kasi bakit ako yung pinagsabihan na pwedeng puwera usog. So, ang ginawa niya talaga, tinapik niya yung babae para maibalik sa kanya yung usog or yung pinaniniwalaang spell. Ayon nga sa mga kasabihan na kahit matalino man ang matching, naiisahan din lalo na kapag effective ang mga pamahiin. Pero syempre, meron pa rin ang naniniwala talaga, pero meron din ang mga hindi naniniwala dito. For as long as gawin mo lang ang dapat mong gawin, and dapat ang importante dito ay wala kang tinatapakang iba at maa-accomplish mo ang iyong goal. Okay? So, I hope na may natutunan kayo tungkol sa pamahiin ng asin. Pamahiin ng asin, pag flying kiss, o kaya pagtapik. Okay? So, that's it guys. Always remember to stay safe and be positive.